Muer, ibaba mo na ang panggatong. Tamang-tama ang init ng tubig. Pumasok ka agad at maligo sa halamang paligo. Ay, dumating na si ina. Ang banal na dalagang si Longcaer ay palihim na bumaba sa mortal na daigdig. At lihim na nagkaanak sa isang tao. Ipinahiya nito ang banal na lahi. Dalhin siya rito agad. Paano ninyo nagawang saktan ang anak ko? Ay! Sumasang-ayon ako sa kasal sa banal na lahi ng Vermilion Bird. Lahat ay pagbibigyan ko. Ang hiling ko lamang ay pakawalan niyo ang anak ko. Wala kang karapatang magpasya sa bagay na ito. Kapag nalaman ito ng banal na prinsipe ng Vermilion Bird, hindi mailalarawan ang magiging kapalit. Ang dakilang lahi ng dragon ay bumagsak na ng ganito. At kailangan pang umasa sa kasal para patatagin ang kalagayan. Kapag pinatay ninyo ang anak ko, magpapakamatay ako ngayon din. Hinding-hindi ito naaayon sa kagustuhan ng lahi ng dragon. Mabuhay ka. Ina. Kung may dapat sisihin, ang ama mo ang dapat sisihin. Akala niya, magagamit niya ang banal na lahi para makatungtong sa langit sa isang hakbang. Kapag pumupuksa ng damo, dapat pati ugat ay bunutin. Mamuhay kang mabuti. Huwag kang maghiganti. Ay! Dugo ng ninunong dragon. Dugo ng ninunong dragon. Kung gayon, lalo nang hindi kita maaaring hayaang mabuhay. Bubunutin ko ang iyong mga litid at babalatan kita. Pagkatapos, dadalisayin ko ang iyong dugo. Iyon ang magiging pinakamalaking pagpapala ng langit para sa akin. Kapag nasipsip ko ang iyong esensyang dugo, tiyak na tataas ang kadalisayan ng sarili kong dugo. Baka bumalik pa ako sa pinagmulan. Huwag ka nang pumiglas. Isang langgam mula sa mababang daigdig. Wala kang tunay na alam tungkol sa mundong ito. Mga laruan lamang kayo ng banal na lahi. Paano magiging posible yon para sa isang langgam? Itay at ina. Nakakatuwa. Napatay ang iyong anyong bumaba sa mababang daigdig. Sumyu. Isang lihim na anak ng lahi ng dragon at ng sangkatauhan. Gusto kong makita kung hanggang saan ang mararating mo. Hahaha. Ay. Sining ng pagbabagong dragon sa ilalim ng langit. Ina. Muer, pambihira ang iyong dugo. Hindi mo maaaring linangin ng tuwiran ang mga pamamaraan ng lahi ng dragon.
Ang pamamaraang ito ay nilikha ni Ina ayon sa iyong katawan. At pinagsama sa banal na kasulatan ng dragon. Ikaw lamang ang maaaring gumamit nito. Newer. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Mamuhay kang mabuti. Ikaw. Ina, huwag kang umalis. Ina, lalakas ako at hahanapin kita. Itay, maghihiganti ako para sa'yo. Antas ng emperador. Antas ng langit. Gaano man kahirap ang landas ng paglilinang. Akyatin ko ito hanggang sa pinakadulo. Isang tagapagsanay ng immortalidad. Ang direksyong iyon ay patungo sa bayan ng Qinshan. Ano ang pakay nila rito? Kuya yan. Kaninang malakas ang pagyanig ng kakaibang pangitain sa bayan ng Qinshan. Tiyak na may isang pambihirang kayamanang isinilang. Sigurado ba tayo? Hindi ba dapat muna tayo magpadala ng hudyat para ipaalam sa mga nakatatanda ng akademya? Naipadala na ang mensahe sa akademya. Siyasatin muna natin ang sitwasyon. Ah, ano ang nangyayari? Dumaloy ang tubig sa ilalim ng lupa. Siguradong may nakatago sa ilalim ng lupang ito. Lene. Yene, matanda ka talagang Lee. Ang ilong ng akademya ng Lanwen nyo ay talagang kasing talas pa rin gaya ng dati. Hahaha, sobra ka naman, kapatid Han. Hindi rin mabagal tumakbo ang akademya ng Lingfeng ninyo. Tingnan ninyo ang mga guhit ng harang na ito. Walang duda, ito ay ang selyadong pinagmumulan ng mga gamot na iniwan ni Yao Fuzi 100 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung bakit, pero nabasag na ang selyo. Siguradong napakaraming pambihirang sangkap ng gamot sa loob. Sa wakas, hindi na sayang ang pagpunta natin sa kabubatan ng Duankang. Maghanda ang lahat sa pagpasok at paggalugad. Kanya-kanyang galing. Ang hardin ng gamot ni Yao Fuzi. Ito ang pinakamainam na bagay para mabilis na mapataas ang antas ng pagsasanay. Mas mataas ng malaki ang antas ng mga taong ito kaysa sa akin. Susunod lang ako sa likuran at papasok ng palihim para mamulot ng tira. Kapag may panganib, tumakbo agad ako. Iyan bata. Nasa labas ka pa lang, nakasunod ka na sa likuran namin buong daan. Akala ko isa ka lang ordinaryong taga-baryo. Hindi ko akalaing magkakaroon ka talaga ng lakas ng loob na sumunod sa amin papasok sa hardin ng gamot. Hindi rin ito lugar na dapat pasukin ng isang karaniwang mortal na tulad mo. Wala kang karapatang pumasok dito. Nagkataon lang na napadaan ako. Hindi, mga ginoo. Aalis na ako.
Mabilis ka ring makaramdam. May kakaiba sa'yo. Iyong nasa baywang mo. Ang talim ng palakol na iyon ay isang espiritual na sandata, hindi ba? Ngayong nakapasok ka na. Iwan mo rito ang talim ng palakol. O iwan mo rito ang buhay mo. Patayin siya. Ikalawang antas ng dilaw na lupain. Isang hamak na taga-baryo ka lang, pero nakaabot ka sa ikalawang antas. Kuya yan, iligtas mo ako. Durugin mo ako. Gago ka, paano mo nagawang lokohin ako? Kapag nahuli ka ng batang Panginoon na ito, dudurugin kita hanggang maging abo ang mga buto mo. Ang taong iyon ay nasa ikaapat na antas ng dilaw na lupain. Dalawang maliit na antas ang lamang niya sa akin. Kung lalabanan ko siya ng harapan, para ko na ring hinukay ang sarili kong libingan. Kanina, sinamantala ko ang pagkalingat nila at napatay ko ang isa na nasa ikalawang antas. Pero naubos din ng lubusan ang enerhiyang espiritual sa loob ng katawan ko. Kailangan kong magpagaling agad. Kapag hinabol nila ako rito, siguradong mamamatay ako. Sino ang tumapak sa dakilang emperador na ito? Isang palakang marunong magsalita. Kwa, ikaw ang palaka. Pati buong angkan mo, mga palaka. Ako si Dichan, ang palakang walang kamatayan, ang palakang diwa. Isa ako sa siyam na sinaunang sandatang immortal. At wala ako rito. Ako na ang kukuha, huhulihin ko siya. Nagkaroon na pala siya ng sariling kamalayan. Sakto, kailangan ko ng espiritual na nilalang para sa aking pamamaraan. Wala akong halimaw na may diwa na maaaring gawing sangkap. Kuya, huwag mo akong patayin, wala akong espiritu. Isa lamang akong sirang bato. Nagising ako matapos dumikit sa akin ang pulbos ng bulaklak na gumigising sa diwa. Bulaklak na gumigising sa diwa, ano yon? Aba, wala. Nagbibiro lang ako kanina. Walang bulaklak, kwa. Kung ganoon, wala ka talagang silbi. Mas mabuti pang direktang dalisayin ka para mapataas ang antas ng pagsasanay ko. Kwa. Sabi ko, magsasalita ako. Kwa, ang bulaklak na gumigising sa diwa ay isang banal na gamot. Maaari nitong bigyang kamalayan ang lahat ng mga baguhan at mangmang na nilalang upang magkaroon sila ng sariling isip. Kaya tinatawag itong gumigising sa diwa. Malaki rin ang maitutulong nito sa pagsasanay ng mga makapangyarihang tulad ninyo. Mas madali ninyong mauunawaan ang dakilang landas. Pagtaas ng antas ng paglilinang. Ano, may isang ganoderma rito. Kung gayon, ang tanging halamang narito sa hardin ng gamot ay ang banal na gamot na kinain mo na. Wala talaga, ganoderma. Naroon sa loob ng kahong nasa mesa. Kapag kinain ito ng dakilang emperador na ito, papatamaan ako ng kidlat mula sa langit. Walang problema, batang salot. Buksan mo lang ng diretsyo, ganoderma. Aray, mamamatay na ako sa sakit. Alam mo ba kung sino ako? Talaga bang ibinato mo sa akin ang isang walnut? Tigil. Ako na ang magbubukas, sapat na ba, ganoderma? Ganoderma, nahulog ang pinagmulan. Batang salot, pag-usapan natin ito. Ang sirang batong ito lang ang gusto ko. Sa'yo na ang lahat ng matitira.
Ipaliwanag mo muna ito ng malinaw sa akin. Ano ba ang tatlong bagay na ito? Ang jade pendant ay isang kayamanang may pambiyak ng espasyo. Mas mataas ang antas nito kaysa sa karaniwang supot ng imbakan. Ang bulaklak sa gitna ay ang espiritong bulaklak. Tungkol naman sa batong ito, ginagamit ito sa paglikha ng mga espiritual na sandata. Hindi ba may isa ka na? Maganda rin ang material nito. Wala kang mapagagamitan sa batong ito. Wow, ang sarap. Paano ginagamit ang bagay na ito? Simple lang, kainin mo. Pero tandaan mong mabuti, nababaliw ka na ba? Kahit isang talulot lang nito ay mahirap tunawin ng isang ordinaryong tao. Kapag kinain mo ang buong bulaklak, tiyak na sasabog ang katawan mo. Ang batang ito ay may dugong 5 kuko na gintong dragon. May mga palatandaan din ng pagbabalik sa pinagmulan, Ganoderma. Ahem, Ganoderma. Batang ito, napakahina naman ng dugong taglay mo. Ibuhos mo sa loob ang buong espiritong bulaklak. Muntik ka nang mapatay sa sobrang pagkapuno. Pero isang antas lang ang nalagpasan mo. Sayang na sayang ang kayamanang ito, Ganoderma. Batang ito, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang ganitong ipinagbabawal na dugo. Kapag nakarating ka na sa lupain ng mga Diyos, huwag mong ilalantad kahit kaunti. Kung hindi, kahit ang mga immortal ay hindi ka maililigtas, Ganoderma. Lupain ng mga Diyos. Dinala ba ang ina sa lupain ng mga Diyos? Ganoderma, batang ito. Malaki ang magiging kinabukasan ng dugong 5 kuko na gintong dragon na taglay mo. Nakagawa na ng pasya ang dakilang emperador na ito. Mula ngayon, sasama na ako sa'yo. CJ. Ganoderma, isa itong mataas na antas na kayamanang pambiyak ng espasyo. Parang hinihiwa ang puso ko sa sakit. Batang ito, huwag kang mamamatay. Kapag namatay ka, wala nang mag-aalaga sa dakilang emperador na ito, Ganoderma. Akin ito. Ganoderma, batang ito. Ang tunay na labanan ang pinakamabilis na paraan ng pagsasanay. Tignan natin, hindi pa lumalabas ang mga estudyanteng iyon. Bilisan mo at magpatay ng mga halimaw para tumaas ang antas mo. Ayos-ayos lang. Pero mas mahusay ka na kaysa sa dati mong kahabag-habag na kalagayan. Magpatuloy tayo sa kailaliman. Tama, habang lumalalim tayo. Mas dumarami at mas nagiging mabagsik ang mga halimaw. Ngunit habang mas mabagsik ang halimaw, mas mahalaga ang ubod nitong pangloob. Mas angkop sa iyo ang pagpatay ng mga halimaw, Ganoderma. Ay, sa kaliwa. Batang ito sa kaliwa. Maraming salamat sa pagliligtas sa akin, dakilang nakakatanda. Napakahusay ng iyong mga kasanayan, dakilang nakakatanda. Ako si Linyuan. Lubos ang paghanga ko sa iyo, dakilang nakakatanda. Maaari ko bang malaman kung saang sekta nagmula ang iyong pagiging alagad, dakilang nakakatanda? Wala akong sekta. Mag-isa mong pinabagsak ang 20 balahibong lobo. Tinatanggap ka ng Akademya ng Lanwen. Maaari kang pumunta anumang oras. Napakapanganib sa kailaliman ng Guksu.
Hindi mo pa kayang puntahan iyon sa ngayon. Bata. Naramdaman na ito ng dakilang emperador. May halimaw na may dugo ng dragon sa unahan. Malaking tulong sa iyong angkan ang ubod ng halimaw na may dugo ng dragon. Sige na, kunin mo ang ubod ng dugo ng dragon. Isang pagkakataong dumarating minsan lamang sa loob ng 1,000 taon. Kapag pinatay mo iyon, tiyak na tataas ng 1 antas ang iyong paglilinang, bata. Sinabi ni Lei Wanjun na napakapanganib sa kailaliman. Sa lakas ko ngayon, ang pagpasok roon ay paghanap ng kamatayan. Libutin muna natin ang paligid. Patatagin muna ang antas ng iyong kapangyarihan bago magpasya. Bata, hanggat hindi ka pa nasa bingit ng kamatayan. Mapoprotektahan ng dakilang emperador ang iyong buhay. Hindi ako tinatawag na sinaunang sandatang immortal ng walang dahilan. Mabuting bata, sulit ang pagpunta rito para sa dugong ninuno ng 5 kuko na gintong dragon. Kapag sinipsip mo ito, tiyak na magiging napakalaki ng pakinabang nito sa iyo. Pero marami tayong kasama rito. 2 espiritong hayop sa ika-6 na antas ng kaharian ng emperador. May mga aura pa ng hindi bababa sa 3 makapangyarihan sa kaharian ng emperador. Masyado pa ring mahina ang ating lakas. Bakit may babae rito? Hindi masipat ang lalim ng kanyang paglilinang. Paano naglakas loob na pumunta rito ang batang nasa dilaw na kaharian na yan? Siya ang batang nakita natin kanina. Walang takot sa kamatayan at dito pa tumakbo. Matandang Lei, kilala mo ba ang batang iyan? Isang tagapagsanay sa mababang antas ng dilaw na kaharian ang naghahanap ng kamatayan. Hindi ko na ito mapipigilan. Umaalinggaw ang dugo ng ninunong dragon. Hindi ko na talaga mapipigilan. Ninunong dragon, huwag na huwag kang magpahalatang ikaw yon. Nakikita mo ba ang babaeng nakapula roon? Taglay niya ang napakadalisay na dugo ng banal na lahi ng Vermilion Bird. Nakakatakot ang kanyang lakas. Ang sugat sa tiyan ng hari ng ahas ay malalim hanggang makita ang buto. 80% posibilidad na siya ang may gawa noon. Kasalanan ng walang hiyang batang iyan. Maaari pa sanang magkubli ang matanda ng ilang dekada. Maaari ko sanang ganap na mapino ang dugo ng dragon. At ikaw, isang hamak na langgam sa dilaw na kaharian. Naglakas loob ka ring agawin ang biyaya ng matanda. At kayong lahat. Isa kayong pangkat ng mga langgam na takot sa liwanag. Dahil buong tapang ninyo akong hinamon. Lahat kayo ay dapat sumama sa libing ng matanda. Lason. Buhayin mo agad ang dugo ng dragon. Sumu, bilisan mo. Bilisan mong agawin ang patak ng dugo ng dragon. Huwag mo nang kunin ang iba pa. Bunso, tatanggapin na ng ate ang patak ng dugo ng dragon na yan. Bata ka pa. Bumalik ka na lang at agawin ito sa susunod. Ika-4 na antas ng dilaw na kaharian. Ngunit nakapagpakawala siya ng lakas na katumbas ng ika-6 na antas. Magandang samsam. Lahat ng ito ay napakagandang samsam. Mga glandula ng lason at apdo ng ahas. At mayroon pang ubod ng halimaw. Yaman na tayo, yaman na tayo. Dumating na ang 2 malaking nilalang. Hindi na makikipaglaro sa iyo si ate. Sumu, sundan mo siya.
Bunso, ano ang pangalan mo? Isang hamak na tagapagsanay sa dilaw na kaharian. Naglakas loob ka talagang makipag-agawan ng pagkain sa gitna ng mga dambuhalang halimaw. Hindi ka ba natatakot mamatay ng walang bangkay na maiuwi? Kailangan ko ang patak ng dugo ng dragon na yon. Maaari akong makipagpalit sa iyo ng isang bagay. Ang lason na pinakawalan ng ahas bago ito mamatay. Mabilis na kakalat. Tatabunan nito ang lugar na may lawak na 10 li. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka muna rito. Sumama ka sa akin. May alam akong mapagtataguan. Bilis, sumunod ka. Kayang linisin ng tunay na apoy ng vermilion bird niya ang ulap ng lason. Alam kong nasugatan ka. Kailangan mo ng mga banal na halamang gamot para magpagaling. Ngunit napakahalaga sa akin ang patak ng dugo ng dragon na ito. Ipagpapalit ko sa iyo ang ubod ng halimaw ng hari ng ahas. Ipagpapalit ko ang isang patak ng dugo ng dragon mo sa isang pildoras ng halimaw. Baliw ka ba? Ang pildoras ng halimaw na ito ay nakuha ko matapos isugal ang buhay ko. Halos hindi ko na nga ito nahugot. Kalimutan mo na ang pangarap na yan. Hindi gaanong makatutulong ang pildoras ng halimaw sa mga sugat ko. Pero hindi ko rin kailangan ang buong dugo ng dragon mo. Kalahati lang ay sapat na. May dugo ng lahi ng dragon sa katawan mo, hindi ba? Kailangan mo ang dugong esensya na ito. Para mabilis na mapalakas ang iyong linya ng dugo. Ibibigay ko sa iyo ang 2 bulaklak ng espiritu. Hahatiin natin ng pantay ang dugo ng dragon at ang pildoras ng halimaw. Kasunduan. Kahit nasugatan ako, may napala pa rin ako. Gaya ng inaasahan, mas mahusay sumipsip at magsanib ng dugo ng dragon ang linya ng dugo ng lahi ng dragon. Walang kahit katiting na nasayang. Sadyang nakinabang ang batang ito. Hoy, pildoras ng halimaw, wala akong nasipsip ni katiting. Naubos mong lahat. 2 antas agad ang nalampasan. Ngunit hindi man lang naging marupok ang pundasyon. Napakabihira niyan. Gusto ko talagang siyasatin ang batang ito. Ano kayang lihim ang itinatago niya? Paano ako nakaisip ng ganito, nakakahiya? Ano ang nangyayari? Ano ang tinitingnan mo? Sino ba ang tumitingin sa'yo? Ano naman ang kaakit-akit sa'yo? Naubos mo rin ang lahat ng pildoras ng halimaw. Wala akong nasipsip ni katiting. Bayaran mo ako. Hindi ko rin alam na hahantong ito sa ganito. Ito ang kabayaran sa'yo. He, alam mo ba kung ano ito? 5 piraso lang ang kabuuan sa katawan ng ahas na yon. 2 ang ibinigay mo sa akin bilang kabayaran. Talagang bukas palad ka. Ay, ikaw na maluho. Ang natitirang 3 ay sa akin lahat. Magaling na ang mga sugat mo. Kailangan ko nang umalis. Ako si Feng Lingxi. Ano ang pangalan mo? Mukhang isa kang malayang tagapagsanay. Saan ka patutungo ngayon? Xumyu. Pupunta ako sa lungsod ng Tianlan at balak kong silipin ang akademya ng Lanwen. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ang pagkakataon nga naman, pupunta rin ako sa akademya ng Lanwen. Kung hindi ko nakasalubong ang matandang ahas na ito sa daan. Matagal na sana akong nakarating. Muli tayong magkikita sa lalong madaling panahon. Batang lalaki, nakapunta ka na ba sa kailaliman noon? Saang sekta ka kabilang, huwag kang tatakas. Kung gayon, ikaw ngayon. Pumasok ka sa kailaliman, nagnakaw ng mga bagay, at ngayon ay ibigay mo ang mga ito. Hindi man lang nag-atubili. Nasunog ng lubusan ang bangkay. Napakalinis ng pagkakagawa. Kakapunta pa lamang niya. Ituloy ang paghabol. Patron, isang takuran ng tsaa. At dagdagan mo na rin ng makakain.
Hahaha, ikaw pala, batang yan. Ikaw pala yon. Diretso kang sumugod para hulihin ng buhay. Tingnan na natin kung ilang kayamanan ang itinatago ng batang ito. Naghahanap ka ng kamatayan. Munting teknik lamang iyan. Hahaha, ikaw pala, batang yan. Hindi ba napakabilis mong tumakbo sa hardin ng mga halamang lunas? Para kang asong nawalan ng amo. Sige, tumakbo ka ulit para makita ko. Isang hakbang na lang, makapapasok na ako sa mahiwagang kalagayan. Isang langgam ka lamang na nag-aakalang kaya nitong yanigin ang isang punong malaki. Batang mu, hatiin mo sa akin ang kalahati ng lupang gamot sa loob ng iyong palawit na jade. Akin na lahat ng bangkay ng hari ng mga ahas. Tutulungan kitang lumaban ng isang beses. Sinasamantala mo ang kaguluhan para mangagaw. Wala kang pagpipilian. Mamamatay ka ngayon. O papayag ka sa hinihingi ko. Kahit ang pagsasamantala sa kaguluhan ay pagliligtas pa rin sa buhay mo. Kung hindi ka sasang-ayon, mamamatay ka rito ngayon. Maaari akong muling matulog ng ilang daang taon. Habang hinihintay ang susunod na itinadhana ng kapalaran. Wala ni katiting na buto ang matitira sa'yo. Napagkasunduan na. Isang espiritong sandatang panangga. Napigil nito ang buong lakas ng aking pag-atake sa rurok ng Huangjing. Hindi ito ordinaryong espiritong sandata. Gaano karaming kayamanan ang taglay ng batang ito? Ang magagawa ko lamang ay supilin ito para sa'yo. Ikaw na ang bahala sa pag-atake. Heto na. Ano ba, batang pasaway, bakit mo ako inihagis? Kaya kong lumipad mag-isa. Ito ang bigat na dulot ng pagpigil ng grabidad ng Xuanjing. Mamatay ka para sa akin. Hindi. Lolo, iligtas mo ako. Napakagandang sangkap ng gamot at pambihira ang katawan nito. May bakas pa pala ito ng aura ng isang banal na hayop. Wala nang mas angkop pa rito para gawing gamot. Sinaktan mo ang apo ko, bata. Hahanapin kita ng matandang ito. Sumu, sa tingin ng matandang iyon sa iyo kanina. Itinuring kanyang biktimang huhulihin. Naalis ko na ang bakas na sumusubaybay sa iyo. Tinalo mo ang bata. Kaya lumabas naman ang matanda. Bata, nadagdagan na naman ang iyong kaaway. Lene. Heto, para matulungan ka. Ilang buwan kong inipon. At lahat ng aking espiritong enerhiya ay ipinuhunan ko rito. May kapalit yan. Akin lahat ng kaliskis ng ahas na pinuno. Akin ang kalahati ng taniman ng gamot. At pati ang espiritong bulaklak sa iyong palawit na jade. Hahatiin ko sa iyo ang taniman ng gamot. Hoy, mukha ba akong pulubi na namamalimos? Hindi pwedeng kulang kahit kaunti. May napala rin tayo. Sa susunod na makaharap ang malakas na kalaban, gamitin ang perlas na ito para makipagtulungan sa pagpatay sa kanya. Narito na ang hamak na daoshi. Heto na. Ay, batang kaibigan.
Ikaw at ang hamak na Daoshi ay tunay na pinagtagpo ng kapalaran. Naamoy na ng hamak na Daoshi mula sa malayo. Ang pambihira ninyong tadhana. Sa itsura mong punong-puno ng alikabok. Papunta ka ba sa lungsod ng Tianlan? Unang punta mo sa lungsod ng Tianlan, batang kaibigan. 15 taon kong inilaan sa aklat na ito. Ang talaan ng mga lihim ng Tianlan. Nakatala rito ang mahahalagang tao ng bawat malaking puwersa. Pati ang kumpletong mapa at malinaw na mga detalye. Ngayon pa lamang nang makita ko ang iyong mukha. Naramdaman ko ng malalim ang tadhana nating dalawa. Ibebenta ko sa iyo ang aklat na ito. Daoshi, medyo hindi yata makatarungan ang alok mo. Ubo, batang kaibigan, hindi yan tama. Ngayong pinagtagpo na tayo ng kapalaran. May napakalaking pagkakataon para sa iyo sa loob ng aklat na ito. Basahin mo itong mabuti. Huwag kang magpalampas kahit isang bantas. Mahiwaga ang kapalaran at hindi kayang ipaliwanag. Batang kaibigan, magkikita tayong muli kung itinadhana. Naloko man ako, malalim at di masukat ang tunay na lakas ng Daoshistang ito. Ay, pambayad ito para mawala ang malas. Isang lihim na lupain. Hintayin ko munang lumakas ng kaunti. Saka natin tuklasin ito. Narito na ang hamak na Daoshi. Hehe, batang kaibigan. Mukhang mas malalim pa sa dagat ang tadhana nating dalawa. Sandali pa lamang tayong nagkahiwalay. At gusto mo na agad akong hanapin, batang kaibigan. Walang hiya kang Daoshi, sumusobra ka na. Pinaglaban ko ang buhay ko para maagaw ang dalawang bagay na ito. Hoy, matabang loko. Mga kayamanang ipinambayad natin ang buhay para makuha. Isang punit na papel pamunas ang ipapalit mo rito. May katwiran ka ba? Aba, ano ba itong kayamanang ito? Binili ko ito. Naglabas ako ng malaking halaga para mabili ito. Subukan mo pang pag-interesan siya. Ngayon, huwag mong asahang makakaalis ka sa bangin na ito. Isang batong palaka na nakapagsasalita. Mas mahal pa ang bagay na ito kaysa sa loopan. Binata, bibigyan pa kita ng mas magandang presyo. Ibigay mo na sa akin ang batong palakang iyan. Hinding-hindi ito ibebenta. Kapag inagaw mo pa ito, lalaban ako hanggang kamatayan. Aba, hindi ako namimilit. Hindi ako namimilit. Binata, sa pagnenegosyo, katarungan ang pinakamahalaga. Binata, ibibigay ko na rin sa iyo ang bagay na ito. Hindi ito panlalamang. Sa totoo lang, lugi pa ako. Mapapalawak ng tabletang ito ang daloy ng enerhiya sa mga ugat ng iyong katawan. At mapapabuti nito ang sirkulasyon ng iyong dugo. Para sa isang tulad mong umaasa sa pagsasanay ng sariling dugo at lahi. Isa itong pambihirang pampalakas. Tunay na malaking tulong sa iyo ang tabletang ito. Maaaring napansin ng matabang iyon ang iyong dugo at lahi. O kaya naman, walang silbi sa kanya ang bagay na ito. Sa madaling salita, mag-ingat ka. Binata, ako si Wude, isang munting mangangalakal. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, binata? Sumyu. Magandang pangalan. Su, tila malalim ang tadhana ng pagkikita natin. Balang araw, tiyak na muli tayong magkikita. Kapag may makita ka pang magagandang bagay, huwag na huwag mong kalilimutan si Wude. Ang taong ito. Talagang napakahilig manggulo. Walang hiya talaga siya. Sana hindi na kami muling magkita. Woody. Wala siyang kahit katiting na dangal. Isa talaga siyang walang hiyang mandaraya. Ngunit kapag isinabay ang tabletang ito sa bulaklak ng espiritual na pagdama, tiyak na malaki ang maitutulong nito sa iyong paglinang. Ang Akademya ng Lanwen ay nasa silangan ng lungsod. May toro ng mga sinaunang aklat sa loob ng akademya. Doon natipon ang pinakamahuhusay na pamamaraan ng pagsasanay sa buong kontinenteng ito. Sa pinakamataas na palapag, may mga natitirang sipi pa mula sa lupain ng mga Diyos. Sa ngayon, taglay mo lamang ang iyong dugo at lahi. Ngunit wala kang pamamaraan sa pag-atake. Kapag nakaharap mo ang tunay na malalakas na kalaban, mapapahamak ka ng husto. Bakit napakarami mong nalalaman? Ano ba talaga ang lupain ng mga Diyos? Ano pa ang nalalaman mo? Masyado pang mababa ang iyong lakas ngayon. Kapag naging mas malakas ka na, malalaman mo rin ang lahat ng dapat mong malaman.
Paumanhin, kailangang magparehistro muna rito ang mga papasok sa akademya. Ikaw na hamak na bata, naglakas loob ka pang pumunta sa akademya. Akademya? Ikaw pala. Ikaw ang nasa akademya. Ano ang balak mong gawin sa palakol na yan? Mahigpit na ipinagbabawal ang pribadong labanan sa loob ng akademya. Hindi mo ba alam yon? Nagkulang lang ako ng pag-iingat noon. Ngayong pumunta ka na sa akademya. Gusto kong makita kung gaano katagal mabubuhay ang isang langgam na tulad mong walang kahit anong pinagmulan o suporta. Sumu, mula pa sa malayo ay nakita ko na ang iyong palakol. Ikaw nga. Sa wakas, dumating ka rin. Kakapasok mo pa lamang sa akademya, nakipag-away ka na agad. Hindi ka ba talaga marunong umiwas sa gulo? Aba, mabuti at dumating ka. Napaka-boring sa akademyang ito. Wala man lang akong makausap. Sumu, may mga alituntunin ang akademya. May mga tuntunin sa loob ng akademya, pero sa labas nito, wala. Mas mabuti pang huwag ka ring lumabas. Kilala mo ba ang taong iyon, Sumu? Bakit parang napakalaki ng galit niya sa'yo? Muntik ko na siyang mapatay noon. Sa huli, nailigtas siya ng isang matanda. Ganoon pala. Salamat sa nangyari noong nakaraan. Talagang matigas ang ulo mo. Bakit ka nakatulala dyan? Hindi ba gusto mong pumasok? Ay. Anak, nakahanda na ang lahat ng sangkap ng gamot. Ikaw na lamang ang kulang na pangunahing sangkap. Sumama ka sa matanda. Ayoko. Bakit kayo nag-ingay? Hindi ba ninyo hahayaang matulog ang mga tao? Malalaki na kayo. Tumatakbo pa kayo rito para apihin ang bagong salang bata. Kung gusto ninyong magpakitang gilas, sa ibang lugar kayo mag-ingay. Huwag kayong maging sagabal sa harapan ng matanda. Isa ka lamang hamak na utusan na nagbabantay sa aklatan. Nangahas ka pang makialam sa aking mga gawain. Batang paslit. Sa isang tingin pa lamang, batid kong pambihira ang iyong buto at laman. May likas kang pambihirang talino. Ikaw ay isang henyo na bihirang isilang sa loob ng isang siglo. Nais mo bang maging alagad ko? Hahaha, isang tagabantay lamang ng pinto, nag-aakalang makapagtatanggap ng alagad. Biro ba ito, umaasa ka bang walisin ng iyong alagad ang sahig pagkamatay mo? O gugugulin niya ang buong buhay sa pagbabantay sa wasak na tor na ito? Hahaha. Maaari ko bang malaman ang pangalan nyo, dakilang ninuno? Nais kong maging alagad ninyo. Maaari ba akong malayang magbasa ng mga aklat sa aklatan? Hahaha, maging alagad ko ka. Malaya kang magbasa rito sa aklatan. Maaari kang manatili rito. Kung tumatanggi kang uminom ng alak bilang pagbati, inom ka bilang parusa. Yamang pilit mong pinapakialaman ang maruming tubig na ito. Huwag mong sisisihin ang matanda kung wala akong iwanang buhay sa'yo. Ikaw ang unang tao na nangahas manggulo sa harap ng aklatan. Pagbati, pangalawang punong tagapamahala. Elder Su. Ang batang ito ay ako mismo ang nagrekomenda sa akademya. Hindi ko alam kung anong problema niya. Ano ang dahilan at ikaw mismo ang pumunta upang dakpin siya? Huwag kayong magkamali ng akala. Nakita lamang ng matanda ang pambihira niyang pangangatawan. At nais ko siyang turuan ng kaunti. Lene, kung gayon, hindi na kita guguluhin.
Hindi maaaring manatili ang taong ito. Kailangan kong mabilis na palakasin ang aking kapangyarihan. Babalik na ang punong tagapamahala ng aklatan. Naiintindihan ko na. Sumunod ka sa akin. Hindi ba sinabi mong isa lamang siyang batang palaboy na walang nakaalam kung saan nagmula? Paano siya naging inirekomenda ni Li Wansuan? Kumalma ka, apo. Apo, talagang wala akong alam. Wala akong pakialam kung sino ang nagrekomenda sa kanya. Hindi ako naniniwalang kaya niyang magtago habang buhay sa loob ng akademya nang hindi lumalabas. Ano man ang maging kapalit, kailangang buhay siyang mahuli at gawing sangkap sa gamot. May ika-10 palapag pala ang aklatan. Ikaw na mismo ang pumili, batang babae. Kung may kapaki-pakinabang, kunin mo at kopyahin. Huwag mo lamang sirain ang mga ito. Una, sumumpa ka at ulitin mo ang aking sinasabi. Ang alagad ay taos-pusong pumapasok sa aming landas. Kung sakaling magtaksil ako sa aming landas, parusahan nawa ng langit ang aking katawan. At mahulog ako magpakailanman sa lupain ng kapahamakan, upang mamatay matapos dumanas ng samut-saring paghihirap. Nako, Sumu! Anong uri ng masamang sekta ang sinalihan mo? Hahaha, masyado namang malupit ang sumpang iyan. Hindi ka pa susumpa. Ang alagad ay taos-pusong pumapasok sa aming landas. Kung sakaling magtaksil ako sa aming landas, parusahan nawa ng langit ang aking katawan. At mahulog ako magpakailanman sa lupain ng kapahamakan, upang mamatay matapos dumanas ng samut-saring paghihirap. Mabuti, nakapanumpa ka na. Hindi ka na kailanman maaaring magtaksil sa aming landas, tama. Napakamapaghinala mo. Ano ba talaga ang tatak na yon kanina? Nais ko lamang sanang makita ang pinakamataas na palapag. Kahit na sumumpa kang hindi magtataksil sa aming landas. Kung darating ang araw na hindi mo kayang maghari sa buong daigdig, at makapasok sa lupain ng mga Diyos, palalayasin pa rin kita sa aming angkan. Dakilang ninuno, maaari ko po bang malaman kung paano ko kayo tatawagin? Ang dakilang landas ay payak. Kang daw dyan. Sige, tingnan mo nang mabuti. Mangingisda muna ako. Sumu, nakatulog lang ako sandali. At sumapi ka na sa aming sekta. Ipinagbili mo ang sarili mo. Ha? May nakatago sa larawang ito. Gamitin mo agad ang iyong banal na kamalayan para tingnan. Talagang kakaiba ang taong ito. Ayos naman ang pundasyon. Hindi na sayang ang isang balumbon ko. Ang taong mapapansin ni Elder J ay tiyak na hindi karaniwan. Talagang pambihira siya. Hindi naman ganoon. Isa lang siyang kawili-wiling bata. Elder J, humihina na ang selyo ng sinaunang Guksu. Mukhang kailangan nating isulong ang ating plano. Ang tanong lang ay kung siya nga ang taong hinahanap niyo. Aabot pa kaya tayo sa tamang oras? Masyado pang maaga. Ang teknik na ito ay tiyak na maihahambing sa mga sukdulang lihim na sining ng lupain ng mga Diyos. Kaya nitong ikulong ang espiritual na enerhiya sa loob ng isang tatak. Sa kritikal na sandali, magiging huling alas ito para mailigtas ang buhay mo. Isipin mo, makakaharap ka ng kalabang mas mataas sa iyo ng isang antas. Ngunit doble ng kanya ang espiritual na enerhiyang kaya mong pakawalan. Kahit hindi mo siya mapatay sa isang atake, mapapagod mo rin siya hanggang sa maubos ang kanyang lakas. Dito muna tayo magsasanay ng tahimik. Halos kasing lakas na ng nasa sinaunang Guksu ang kapal ng espiritual na enerhiya rito. Ano ba ang sinaunang Guksu? Isa itong ipinagbabawal na lupain sa kontinente ng Kanglan. Napakaraming nakakatakot na kayamanan doon. Pero sa kasalukuyan mong lakas, huwag mo nang pangarapin. Magbubukas na ang selyo ng sinaunang Guksu. Sumu, kaunti na lang ang natitirang oras ko para sa'yo.
Ang palakol na iyan, iniwan ba iyan sa iyo ng iyong ama? Oh. Pinuhin mo ang eliksir kasama ng espiritual na bulaklak. Doble ang magiging bisa. Tao ka ba talaga? Napakabilis mong tumaas ng antas. Hindi man lang hungkag ang iyong aura. Pero kailangan mo pang bilisan. Naglabas ang Akademya ng Lanwen ng bagong misyon para sa mga bagong salta. Bukas, lalabas ako para iunat ang aking mga buto. Manatili ka na lang sa tanggapan ng mga aklat. Hindi ba siya yung basurang nakapasok sa akademya gamit ang koneksyon? Bakit siya nagtatago sa tanggapan ng mga aklat? Ilang araw na siyang parang pagong na nakatago ang ulo. Sa wakas, naglakas loob na ring humarap sa mga tao. Hayaan na. May mga tagasiyasat ng akademya sa lugar ng misyon. Hayaan natin siyang mabuhay pa ng ilang araw. Lumabas ka nga kung may tapang ka. Sisiguraduhin kong makakarating ka roon, pero hindi ka na makababalik. Malinis ang pagkakagawa natin ngayon. Walang nakaligtas. Walang iniwang bakas. Mas mahusay kaysa noong nakaraan. Buhay pa si Liu. Buhay pa rin si Elder Su. Talagang hindi ka marunong magpatawad. Ang mag-iwan ng isang kaaway ay parang nagbaon ka ng bomba para sa sarili mo. Elder Su. Nawala sa gubat si Kuya Suyan. Hinanap na namin siya sa buong paligid pero hindi namin siya natagpuan. Sumyu. Ako mismo ang gagawa sa iyo bilang isang eliksir. Tunay nga, hindi siya titigil hanggat hindi ako namamatay. Ikasyam na antas laban sa misteryosong kalagayan. Napakalayo ng agwat ng ating mga antas. Kung diretsahan tayong maglalaban, hindi ka tatagal kahit 10 bugso. Kung gayon, huwag tayong makipaglaban ng harapan. Gumamit tayo ng ilang munting pakana. Tuwing hating gabi, pinipino ni Matandang Su ang mga eliksir sa silid ng alkemya. Sa oras na yon, 60% ng kanyang espiritual na lakas ang ginagamit niya sa pagkontrol ng apoy. Doon pinakamahina ang kanyang depensa. Lintik na bata. Talagang naglakas loob kang pumunta rito. Ako mismo ang naparito para kunin ang buhay mo, matanda. Hindi ka tatakas kung gayon hinahanap mo ang kamatayan. Nasa token ng apo mo ang iyong tirahan at mapa ng depensa. Bago siya namatay, malaki ang naitulong niya sa akin. Mamatay ka. Walang hiya kang bata.
Hindi gaanong malala ang mga sugat niya kaysa sa akin. Nabali ang buto sa kaliwang braso. Malubhang napinsala ang mga lamang loob. Naubos ang lakas ng espiritual na enerhiya. Maghinay-hinay ka muna. Sa bilis ng iyong paglinang. Hindi malaking bagay ang maghintay ng 2 araw. Kung mapapatay ko siya ng 1 araw na mas maaga, hindi na ako maghihintay pa ng 1 araw. Ako mismo ang papatay sa kanya. Matandang aso, tanggapin mo ang kamatayan. Ay, mabuti. Hindi maliit ang ating nakuha. May 3 napakatandang halamang espiritual ang matandang ito. Akin na ang lahat. Isang gamot sa pagpapagaling. Isang gamot sa pagpapatatag ng pundasyon. At isang gamot sa pagtawid ng antas. Inihanda ng matandang iyon ang gamot sa pagtawid ng antas para sa sarili niya. Mapalad ka, bata. Sapat na ang naipon mong lakas. Dugo ng ninunong dragon sa 9 na antas ng dilaw na lupain. Mga pagkaunawang nakamit sa isang laban hanggang kamatayan. Dagdag pa ang gamot na ito. Maaari ka nang sumubok na tumagos sa lupain ng misteryo. Sumu, ikaw. Muli ka na namang nakalusot sa isang antas. Sandali, ano ang nangyari sa buong katawan mo? Sino ang nakaaway mo? Patay na si Elder Su. Ayos lang ako. Mabuti na lamang at matibay ang buhay mo. Sa susunod, kapag sumugod ka ulit ng hindi nagpapaalam, hindi na kita asikasuhin. Sinaunang Guksu. Nabutas na ang selyo. Sumiklab na ang sinaunang Guksu matapos mabasag ang selyo. Magtutungo roon ang lahat ng puwersa mula sa buong kontinente. Sumyu. Kaunti na lamang ang oras ko sa mababang daigdig. Nagsimula na ang aking misyon. Ano ba talaga ang iyong misyon? Misyon na iniatas ng aming angkan. Kailangan kong pumasok sa sinaunang Guksu upang kunin ang isang bagay. At sisikapin kong makalabas kang buhay. Sa muling pagbubukas ng sinaunang Guksu, hindi lamang ang kontinente ng Kanglan, kundi pati ang lupain ng mga Diyos ay magpapadala ng mga puwersang magpapalala sa kabuluhan. Hindi ito kasing dali ng iniisip mo. Nabiyak ang harang ng sinaunang Guksu. Ang pambihirang pangyayaring ito ay yumanig sa buong kontinente ng Kanglan. Nagpa siya ang akademya na makipag. Sanib puwersa sa akademya ng Lingfeng upang bumuo ng pangkat ng pagsisiyasat. Ako mismo ang mamumuno rito. Maaaring kusang magpalista ang mga alagad na nasa lupain ng misteryo o mas mataas pa.
Ang lahat ng makukuha ninyo sa pagkakataong ito ay mananatiling pag-aari ninyo. Ang sinumang mas mababa sa lupain ng misteryo ay mahigpit na ipinagbabawal na pumasok. Humayo kayo at magpalista. Bata, sinabi ko na sa iyo noon. May aura ng ninunong dragon sa loob ng guhong ito. Hindi iyon aura ng kung anong maruming dugong inapo. Iyon ang tunay na aura ng sinaunang ninunong dragon. Mas dali sa iyon kaysa sa kaunting dugong ninuno ng dragon na nasa iyo. Ano ang ibig sabihin nito? Dalawa ang ibig sabihin nito. Una, may mga napakahusay na gamot sa loob na sadyang para sa iyo. Maaari nitong lubusang baguhin ang iyong dugo at lahi. Pangalawa, ang kapangyarihan ng dragon sa loob ng sinaunang guksu ay higit na dumudurog sa lahi ng mga dragon. Habang mas dalisay ang dugo ng isang tao. Kapag pumasok ka roon, marahil ay kaya mong mas mapalapit sa pinakasentro kaysa sa iba. Ngunit ikaw rin ang pinakamadaling maglantad ng lihim ng iyong dugo. Sa pagbubukas ng sinaunang guksu ngayon, tiyak na magpapadala rin ng mga tao ang lupain ng mga Diyos. Ang kayamanan ay matatagpuan sa gitna ng panganib. May sarili akong pasya. Hinding-hindi tayo susuong sa panganib. Imperyo ng Kanglan. Sekte ng pilak na tigre ng lambak ng Xuanyu. Narito na ang lahat ng pinakamalalakas na puwersa sa kontinente. Malugod naming tinatanggap ang banal na prinsipe. Kumusta ang paglilibot mo sa mababang daigdig, Feng Lingxi? Pagbalik natin mula sa misyong ito. Kung ganoon, dapat na tayong magpakasal. Ito ang kaibigan mo. Bai Mushuang, sa utos kanino ka bumaba rito, wala akong pakialam. Hindi ko rin naman sinagot ang tungkol sa kasal. At hindi mo dapat pakialaman ang mga gawain ko. Natural lamang, isa kang banal na dalaga ng banal na lahi ng Vermilion Bird. Napadala lang ako rito upang tulungan ka. May isa pa akong sasabihin. Nakawala na sa pagninilay si Long Auxuan. Long Auxuan. Siya ba ang taong nagdala sa aking ina? Kakawala pa lamang ni Long Auxuan sa pagninilay. Hindi siya makakarating sa maikling panahon. Pagkapasok niyo, huwag kang lalayo sa akin kahit isang hakbang. Hinding-hindi ka dapat makipaglaban ng mag-isa kay Bai Mushuang. Hindi siya mangangahas na umatake sa harap ng napakaraming tao. Pero iba ang loob ng sinaunang guksu. Bukas na ang sinaunang guksu. Pumasok na tayo. Pumasok na sa guksu ang akademya ng Lingfeng. Lalong nagiging dalisay ang kapangyarihan ng dragon. Hindi na mapipigilan ang pag-alingawngaw ng dugong lahi. Mag-ingat ka sa mga tao mula sa lupain ng mga Diyos. Mas dalisay pa kaysa inaakala ko ang kapangyarihan ng dragon sa batang ito. Higit pa sa imahinasyon ang pinagmulan ng ninunong dragon na ito. Pagkapasok niyo, tiyak na mag-aalayan ang inyong mga dugong lahi. Huwag mong ilantad ang iyong pagkakakilanlan. Marami sa ating pangkat ang nagmula sa lupain ng mga Diyos. Mag-ingat ka. Lalo na sa puting buhok na yon. Mukhang napansin ka kanina ng puting buhok na yon. Dugo ng lahi ng dragon. Nasupil ang antas ng aking kapangyarihan. Ikasyam na antas ng Xuan Realm. Mukhang nasusupil ang antas ng kapangyarihan ng lahat ng nasa loob ng guksu. Sumu, malaking tulong ito sa atin. May mga tao sa unahan. Maganda ang kalidad ng batong ito. Gilingin mo at ihalo sa gamot. Talagang pampalakas ito. Medyo durog na ang tipak na ito. Kunin mo na lang kahit ayaw mo. Yaman na, yumaman na tayo. Ang matabang lokong ito na naman. Aba, kaibigan, ikaw na naman pala. Sabi ko na nga ba, itinadhana tayong magkita. Tingnan mo, kahit sa ganitong lugar ay nagkita pa rin tayo. Tadhana talaga ang may kagagawa nito. Sakim na monghe. Noong huli, ninakaw mo ang butil ng aking pormasyon at ang lupan. Tumakas ka nang hindi man lang nagpaalam.
May gana ka pang magpakita sa harap ko. Buhay pa pala ang munting palakang ginto na ito. Maayos ang pag-aalaga mo sa kaibigan mong ito. Mas bilugan na ngayon ang monghe na ito kaysa noong huli ko siyang makita. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan, ako ang emperador ng palakang ginto, Di-chan. Naiintindihan mo ba? Patay kang ibon na mukhang pagong. Sino ang tinawag mong pagong? Ang mongheng ito ay mula sa tunay na banal na lahi. Ano bang alam ng isang batong palaka na gaya mo? Ikaw ang tinutukoy ko. Ikaw ang pinakamatabang pagong sa lahat. Ikaw na matabang magnanakaw at manloloko. Si Baoling, si Xiandeking, at si Bai Qiantai. Kilala mo ang matabang ito. Kilala ko. 2 beses na niya akong niloko. Lenwe. Mag-ingay pa kayo at pareho ko kayong itatapon sa lamat ng espasyo sa likuran. Kaibigan, huwag ka namang ganyan kalupit. Ang gubat ng mga buto ng dragon na ito ay may 3 patong ng magkakaugnay na pormasyon. Kung kayo lang ang dadaan, abutin kayo ng 1 oras man lamang. Sumunod kayo sa monghe na ito. Sa pamamagitan ng insenso ay makakatawid tayo. Bakit kita paniniwalaan? Dahil kailangan ko rin kayo. May 2 suso ng kandado ang harang sa unahan. Hindi ito mabubuksan ng isang tao. At ang dugo sa katawan niyong 2. Ayos lang. Kailangan naman niyo ng gabay. Kailangan ng munting landas ng mga kasama. Magtulungan tayo para kapwa makinabang. Ako ang mangunguna. Pero kapag niloko mo ulit ako, hindi ako magpapakita ng awa. Mga panauhing marangal, dito po kayo. Nakagugulat ang bilis ng paglinang ni Ginoong Tsumu matapos makapasok sa misteryosong kalagayan. Walang hanggan ang iyong hinaharap, hihihi. May mga tao sa unahan. Hindi lang isang puwersa. Hinarangan nila ng tuluyan ang daan. Hindi tayo makalulusot. Ang dinastyang Kanglan at ang sekta ng Pilak na Tigre. Nag-agawan sila sa kontrol ng gilid na bulwagan. Mas marami sila. Hindi rin mababa ang kanilang lakas. Medyo mahirap itong lutasin. Ang gilid na bulwagang ito ay unang natuklasan ng aming dinastya. Ang mga tauhan ko rin ang sumira sa harang sa paligid ng pasukan. Maaaring pumasok ang sekta ng Pilak na Tigre. Hintayin niyong matapos kaming maghanap bago magsalita. Iyan mga pagkakataon sa sinaunang Guksu. Kailan pa naging nakaukit dito ang pangalan ng aming dinastya? Sariling galing ang pairalin ng bawat isa. Ano ba ang halaga ng harang sa labas? Mabubuksan ba ninyo ang selyo sa panloob na bulwagan? Hayaan na lang nating ang ating master ng formation ang gumawa nito. Ang dami mong satsat. Dahil palagay nyo ay may kakayahan kayo. Bakit hindi tayo maglaban dito mismo? Ang matalo ay dapat agad umalis sa lugar na ito. Huwag ninyong sayangin ang oras ng lahat. Kayabang mo, halika. Ang gusali sa unahan ay tirahan ng mga alagad sa labas ng lahi ng dragon. Tiyak na may silid ng mga gamot at bulwagan ng mga teknik sa loob. Pero nakaharang ng husto ang pangunahing pasukan. Hindi natin kayang talunin silang napakarami, tayong 3 lang. Hindi ba't bihasa ka sa mga formation? Kaya mo bang butasan ang sirang formation sa gilid na pader? 70% ng wasak ang harang na iyon. Napakalaking panganib ng ating ginagawa. Paano natin paghahasyan ang mga bagay sa loob? Iyon na ang mga gamot ng lahi ng dragon. Akin naman ang mga teknik at batong espiritual. Kasunduan. Sandali, paano naman ako? Huwag ninyong ubusin at paghati-hasyan ang lahat. Binibini, hihihi. Kailangan mo pa ba talaga ng mga kagamitang iyon? At hindi ka rin naman naparito para dito. Tunay ngang napakahusay ng mga harang ng lahi ng dragon. Wala na itong silbi ngayon. Ang kapal naman ng mga aray ay hindi pwedeng piliting hilahin ang hiblang ito. Kapag hinila, sasabog ang buong gilid na bulwagan. Lumampas tayo sa 3 hanay ng mga guhit. Luwag na, luwag na. Bilisan mo ang kilos. Humina ang ingay sa unahan. Sinaunang sulat ng lahi ng dragon. Buong buo at walang anumang pinsala. Yaman, yumaman tayo. Putol na bahagi ng teknik sa pagpapatibay ng katawan. Pangunahing teknik sa pagkilos ng katawan.
Palatandaan ng pagkakakilanlan ng alagad ng lahi ng dragon. Mabubuksan nito ang isang tiyak na lagusan. Itago mo agad. Malaki ang mapagagamitan nito, batang sutil. Ulo ng palakol. Ikaw si Xumu. Mas malakas na siya kaysa kay Liu Yu. Yee! Sumu. Sa susunod nating pagkikita, kamatayan mo na. Tableta ng dugo at buto ng dragon para sa pagpapatibay ng katawan. Tableta ng kaluluwa ng dragon para sa paglilinis ng puso. Hindi masasayang ang paglalakbay na ito. Sayo na ang mga gamot, matabang patay. Nasaan ang mga batong espiritual at teknik, ilabas mo rito. Kahit saan ka magpunta, may napagnanakawan ka talaga. Pati ang dinastya at ang sekta ng pilak na tigre. Kahit ang hiwalay na bulwagan ay pinakikialaman mo. Hindi naman kayo kapos sa ganitong yaman. Pero napakahalaga nito para sa akin. Bata, huwag ka nang umabante. Ang dugo ng ninunong dragon sa katawan mo. Baka hindi mo na mapigilang kumawala ito. Matutuklasan ng lahat ang iyong lihim. Kayamanan ang nakukuha sa gitna ng panganib. Ngayong narito na tayo. Hindi tayo pwedeng umalis ng walang dala. Hindi ko na kaya. Umatras, bilis, umatras. Tignan mo, kahit ang nasa ikasyam na antas ng misteryosong kaharian ay nakaluhod. Bagaman manipis ang lahi ng dugo mo. Tunay na dugo pa rin ito ng ninunong dragon. Para sa iba, ang kapangyarihan ng dragon dito ay hatol ng kamatayan. Pero para sa iyo, isa itong napakalakas na gamot. Pero huwag mong ipahalata. Pinipigil ng kapangyarihan ng dragon ang dugo ng Vermilion Bird sa akin. Noong sinaunang panahon, mortal na magkaaway ang lahi ng dragon at ang banal na lahi ng Vermilion Bird. Kamakailan lamang medyo lumuwag ang kanilang ugnayan. Mas matindi ang epekto sa akin ng kapangyarihan ng dragon dito kaysa sa iyo. Pero ayos lang, kakayanin ko. Nagyayabang ka pa. Kakaiba talaga. Ilang malalaking puntod na ba ang nahukay ni Fatih? Ngayon lang ako nakakita ng ganito kabagsik na kapangyarihan ng dragon. 10,000 taon ng patay ang ninunong dragon. Pero ganito pa rin katindi ang aura nito. Lene. Tibayan mo, tibayan mo, tibayan mo. Huwag mong ilalabas. Kaibigan, muntik mo nang ilantad ang lahat kanina. Sa ganitong lugar habang pilit mong pinipigil. Mas malakas ang balik. Ito ang tinatawag na pansakal ng hininga. Ginagamit ito ng Abang Daoist noong naghuhukay ako ng mga puntod. Itali mo sa pulso at mapipigil nito ang iyong lakas. Kapag hindi kumalat ang aura sa katawan mo, madali kitang mailalabas. Kung may kayamanan sa unahan, ako ang unang pipili. Patay kang taba, ngayon ka lang naging kapaki-pakinabang. Tumahimik ka, palaka. Hindi umaalis ang magnanakaw ng walang dala, ano? Kinakalkal mo pati ang palitada ng pader. Proteksyon ito ng ukit, naiintindihan mo ba? Noong sinaunang panahon, talagang sukdulan ang galit ng lahi ng Vermilion Bird sa lahi ng dragon. Engan. Utang na dugo. Ang tunay kong ina. Hindi ito basta guho. Ito ang banal na lupain ng sinaunang lahi ng dragon. Ang mga labi nito matapos durugin ng buong lupit. Ang makagagawa ng ganitong bagay ay dapat nasa antas ng haring immortal. Sumu, ano ang nangyayari sa iyo? Tinatawag niya ako. Ang tinutukoy mong siya. Kung siya ang Panginoon ng sinaunang Guksu. Ang 5 kuko na ninunong dragon. Isang pader na lang ang pagitan natin at ng pinakasentro. Habang papalapit tayo sa pinakasentro,
Lalong nakamamatay ang kapangyarihan ng dragon. Tatlo tayo, lahat nasa unang antas ng misteryosong kaharian. At isang napipigilang vermilion bird sa antas ng emperador. Isama mo pa ako, isang mandaraya at manloloko. Sa ganitong grupo, pagpasok natin ay para na tayong ihahain sa bandehado. Pero narito na tayo. Mas kahangalan ang bumalik ngayon. Sumu, malamang napansin ka na ng matandang iyon. Siguradong hinahanap ka na niya ngayon. Magpatuloy tayo. Wasakin mo, hanggang kailan ba matatapos ang lugar na ito? Bato ng espiritu, manatili ka sa bato ng espiritu. May utang ka pa sa Abang Daoist na isang bote ng tableta ng dugo ng dragon. Tumahimik ka. Ang limang kuko na ninunong dragon. Isang kumpletong kalansay. Kapag lumitaw ang bagay na ito sa lupain ng mga Diyos, kayang pasabugin ng apat na banal na lahi ang utak ng bawat isa para makuha ito. Mabuti na lamang at may mga pagbabawal ang kontinente ng Kanglan. Hindi makababa ang mga nasa itaas ng kaharian ng langit. Nandito na silang lahat. Magaling kang umarte. Ipagpatuloy mo lang. Uy, nakatitig na naman sa iyo ang puting buhok na yon. Dahil walang gustong maunang kumuha. Bakit hindi muna natin paghasyan ang mga bagay dito? Paghasyan, sino ka ba para magpasya kung hindi ka naman tao o halimaw? Karapat-dapat ka ba? Ha. Binata, naramdaman ko na. May kung ano sa ilalim ng buto ng dragon. Lanan. Hindi ito buto ng dragon. Mas malalim pa roon ang bakas ng espasyo ng pamana ng lahi ng dragon. Ang pasukan ay nasa bitak sa ilalim ng ikatlong gulugod. Natatakpan ito ng illusion formation. Lahat ng matatandang iyon ay nakatingin sa buto. Walang nakapansin. Lalakas ba ang loob mo? Engan. Huwag magmadali. Hindi madaling sirain ang harang ng pasukan. Hindi sapat kayong tatlo lang. At patuloy kang binabantayan ng puting buhok na yon. Kapag kumilos ka ngayon, siguradong siya ang unang atake. Iisa lamang ang buto ng dragon. Sino ang mangangahas umangkin nito ng mag-isa? Hindi papayag ang espada ko. Hahaha, ang tapang ng pananalita mo. Akala mo ba likod bahay mo ang sinaunang gukso? Sumunod ka sa akin. Hindi maaari. Binata, mauuna na ako. Mas mahalaga ang makaligtas. Ay. Kayang itago ng kapangyarihan ng panupil ng immortal na ito ang aura lamang. Hindi ito magtatagal. Uy, napakatalas ng pandama ng puting ibong iyon. Bilisan inyo. Ang unang layer ay isang standard na illusion formation ng mga dragon. Isang pagbabalak kayong ginawa mula sa aura ng buto ng dragon. Hindi ito maaaring basagin sa dahas. Kapag pinilit natin, sasabog ang kapangyarihan ng dragon sa buong lupain ng baligtad na kaliskis. Ayos, nabuksan na ang unang suson. Ngunit ang ikalawang suson ay kandado ng dugo. Kailangan nito ang dugong tuwirang nagmula sa lahi ng dragon para mabuksan. Kahit karaniwang dugo ng dragon ay hindi sapat.
Ang pasukang ito ay ginawa talaga upang pigilan ang mga dayuhan. Tulungan mo akong dalhin ito. Feng Lingxi, saan ka pupunta? Nakakatawa. Mas mahusay pa ang tatlong batang ito kaysa sa amin. Mas matalas pala ang mga matandang ito kaysa sa inaakala. Haha, nasa ilalim pala ng buto ng dragon ang pasukan. Paano nalaman ng tatlong batang ito? Pagkapasok, kumaliwa ng 3 beses. Pagkatapos, kumana ng 1 beses. Huwag kang lilingon. Nagkataon lamang at nahanap ng ilang nakababatang ito ang isang pinto. Mga kilalang tao kayong lahat. Hindi naman kayo makikipag-agawan sa mga nakababatang ito, hindi ba? Ano ang ibig mong sabihin? Nabuksan na. Tara na. Ay. Manatili ka. Huwag niyo silang pansinin. Sa kaliwa ay isang silid sa gilid. Hindi sila mamamatay. Ang direksyong tinahak mo ay patungo sa pangunahing bulwagan. Nasa unahan ang pamana. May dugo ng ninuno ang dumating. Taglay din niya ang pamana ng landas ng kilin. Kawili-wili, kawili-wili. Kasama rin niya ang hininga ng Vermilion Bird at ng Xuanwu. Ilang libong taon na ang lumipas. Sa wakas, dumating na rin ang hinihintay ko. May dugo ng ninunong dragon sa iyong katawan. Ngunit napakanipis nito. Nabuo lamang ito sa pamamagitan ng pagsasanay matapos maisilang. Noong magtulungan ang mga banal na lahi upang maghimagsik, winatak nila ang ugat ng ninuno ng lahi ng dragon. Halos malipol ang buong angkan ng 5 kuko na gintong dragon. Hinati nila ang ninunong dragon sa 4 na bahagi. At bawat isa ay kumontrol sa sariling bahagi. Isinara nila ang landas ng tunay na pagsasanay para sa mga dayuhang lahi. Iniwan ng emperador na ito ang bakas ng kalooban ko. Upang hintayin ang isang may dugong ninuno. At hindi kabilang sa direktang angkan ng 4 na banal na lahi. Pasok ka sa mga kinakailangan. Ngunit napakanipis ng iyong dugo. Kailangan mong pagdaanan ang paghuhugas ng dugong ginto. Kung malalampasan mo ito, magbabago ang iyong dugo at magiging dugo ng tunay na lahi. Kung hindi mo ito malalampasan, malilipol ang katawan at kaluluwa mo. Ako na. Napakasakit. Mabubuhay ka pa ba? Nasa iyong kapalaran na. Hindi maglalaho ang lahi ng mga dragon. Hindi mamamatay ang dugo ng angkan. Sumyu. Ano ang bagay na yon? Ako ang tinatawag na matabang buwisit, kwa-kwa. Nagsimula na ang pamana. Ay. Ganito rin ang paghuhugas ng sinaunang dugo ng banal na lahi ng Vermilion Bird. 70% ang posibilidad na mabigo. Aray. Talagang walang pakialam sa buhay ang batang ito. Kumpleto na ang paghuhugas ng dugong esensya. Mula ngayon, ang iyong dugo ay dugo na ng tunay na ninuno. Maaari kang mag-anyong dragon ayon sa iyong kalooban. At hindi ka kailanman mawawalan ng kontrol. Umupo ng nakapakat at ayusin ang paghinga. Iniwan ko sa iyo ang huling alaala ng pamana sa kaibuturan ng kaluluwa. Ay!
Mahiwagang yugto, ikalawang antas. Nalagpasan ang ikatlong antas ng mahiwagang yugto. Huwag kang maging gahaman. Ang tatlong sunod-sunod na pag-angat ay pinakamataas na hangganan. Kapag nagpatuloy ka pa, tuluyang masisira ang pundasyon mo. Itatakbo sa loob ng katawan mo ang natitirang kapangyarihan ng dugong esensya. Mas dalisay na ngayon ang iyong dugo kaysa sa direktang angkan ng lahi ng mga dragon. Sa lupain ng mga Diyos, isa na itong anting-anting na naghahatid ng kamatayan. Totoo ba ito o panaginip lang? Tumubo na pati ang mga sungay mo. 5 kristal ng utak ng dragon. 2 sisidlan ng tableta ng dugo ng dragon. 3 mahiwagang sandata. Narito na ang lahat ng magagandang bagay mula sa bulwagan sa gilid. Panginoong mataba, hindi ako nagtago ng anuman. Wala akong itinago. Kung gayon, ano ito? Mga pribadong gamit ng dukhang alagad na ito. Hindi kasama yan, hindi kasama. Kinuha na ng iba ang pamana. Sino ang gumawa nito? Halughugin inyo ang lupa hanggang 3 siko ang lalim. Hanapin inyo ang taong iyon. Isara ang lahat ng labasan. Ni isang langaw na asul ay hindi dapat makalabas. Isang pambihirang tanda sa pagitan ng langit at lupa. Kinuha na ang pamana. Dugo ng esensya at pinakapuso ng kaluluwa ang kailangan ng misyon mo. Nasa akin na ang lahat ngayon. Ano ang gagawin mo ngayon? Nabigo ang misyon. Balak ko na talagang magsama ng isang matandang kasama. Ang mahalaga lang ay mailigtas ang dangal. Hindi mahalaga ang katotohanan. At noong ako ay nasugatan, hinati mo sa akin ang kalahati ng dugo ng dragon. Ngayon, dahil sa'yo, nabigo ang misyon ko. Tabla na tayo. Huwag kang magbuni ng maaga. Naipasa na ang pamana. Ibibigay ng emperador na ito sa iyo ang huling regalo. Ang kumpletong mapa ng espasyo ng lupain ng baligtad na kaliskis. Pagkalabas mo, ikaw lamang ang makakakita nito. Nakasara na ang lahat sa labas. May mga taong mahigpit na nakaharang sa bawat labasan. Ngunit may 100 hindi nila alam. Kung gayon, ano pa ang hinihintay natin, lusob na. Napakahusay na nakatago ng pag-alo ng espasyo sa labusang ito. Hindi talaga ito natuklasan ng pangkat ng matatandang halimaw sa labas. Ang lihim na lagusan na iniwan ng ninunong dragon ay napunta sa atin. Tumahimik ka at sumunod. 3 hakbang sa unahan. Huwag mong tapakan ang aray-eye sa kaliwa. Ay! Napaka-protektibo talaga ni Master Wenya ng inyong akademya. Dito. Ito na ang huling pagkakataon ni Feng Lingxi. Sumama ka sa akin sa lupain ng mga Diyos. Ibigay ninyo ang labi at dugo ng ninunong dragon. Ituring nating hindi kailanman nangyari ang lahat. Ito ang pinagkaisahang pasya ng mga banal na lahi. Basta't bumalik ka ngayon, poprotektahan kita. Ano man ang piliin mo, kasama ako. Siya ang pinipili ko. Isang langgam na may dugo ng lahi ng dragon. Kahit pumunta sa lupain ng mga Diyos, kamatayan pa rin ang naghihintay. Kung gayon, sabay-sabay kayong mamatay. Kalaliman ng kalawakan. Kahit isang emperador ang mahulog dito, malalagasan siya ng balat. Huwag kang tatalon. Tumalon ka na. Sasama ako sa'yo. Bata, buong buhay akong naghuhukay ng mga libingan. Hindi ko akalain sa huli, magiging kasama ninyo ako sa libing. Hawakan mo. Sandali, hindi ko sinabing tumalon tayo.
Ah, Dichan, lintik kang palaka. Fatso, kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Bumaba kayong lahat, bumaba. Sasamahan ko kayong magpakabaliw hanggang wakas. Mabahong paslit. Ipinuhunan ko rito ang lahat ng kayamanang naipon ko. Paglabas natin, kailangan mo akong bayaran ng 1,000, 10,000 ulit. CJ, mabuhay muna tayo bago magreklamo. Malapit na ba tayo? Hindi ko na kayang hawakan. Dichan, mamamatay kang taba. Ayos lang ba kayo? Maliit na daoist, matitibay ang buto mo. Hindi pa tayo mamamatay. Huwag mo akong tawaging emperador. Wala na nga akong lakas para lumipad. Bawat isang insenso, inuulit ng espadang pangkalawakan ang parehong landas. Walang espiritual na enerhiya rito. Iba rin ang bilis ng pagdaloy ng oras dito. Isang araw sa labas. 3 buwan dito. Kung gusto nating mabuhay, kailangan nating umasa sa natitirang lakas sa katawan. Takot ka bang mamatay? Pero mas takot akong mamatay rito nang wala man lang nagawa. Kung dumating ang araw na kailangan kong bumalik sa banal na lahi, hahanapin mo ba ako? Batong palaka. Sa tingin mo ba, kalabisan na tayong dalawa rito? Ngayon mo lang napansin, patay kang Fatso. Nagmula ako sa lupain ng mga Diyos ng 4 na simbolo. Ang kontinente ng Kanglan ay isa lamang. Sa maraming kontinente sa ilalim ng lupain ng mga Diyos. Marami pang ibang kontinente. 4 ang pinakamakapangyarihang puwersa sa lupain ng mga Diyos, at ako. Ang bagong henerasyong banal na dalaga ng banal na lahi ng Vermilion Bird. Bumaba ako sa mundong ito. Para sa dugo at espiritual na esensya ng ninunong dragon. Gagamitin yon ang lahi ng Vermilion Bird upang basagin ang balanse ng kapangyarihan ng 4 na lahi. Ipinadala si Bai Mushuang ng lahi ng puting tigre upang bantayan ako. Siya rin ang itinakda nilang mapapangasawa ko. Sa simula pa lamang. Lumapit ako sa iyo dahil may pakay ako. Pero hindi kita kailanman niloko. Kailangan mo ba talagang bumalik? Ang ibig kong sabihin, hindi ka ba pwedeng manatili? Ayokong bumalik. Kung gayon, huwag kang bumalik. Magpahinga ka muna. Nandito ako. Hindi ito likas na kalaliman. Isa itong inabandunang lugar ng pagsubok ng lahi ng dragon. Ang tinatawag na tiyak na kamatayan ay ang huling harang. Kapag nahanap ang core ng aray, maaari nating pabaligtarin ang pag-activate ng teleportation portal. Hahaha, baliw ka. Alam kong hindi ka papatay. Hindi pa nawawala ang kapangyarihan ng dragon. May tao pa roon. Hindi pa sila umaalis. Hindi ka man lang nadurog ng kalaliman ng kalawakan, sumo. Talagang matigas ang ulo mong mabuhay. Ngayong buhay ka pa at nakalusot ka rito. Ang pamana sa iyong katawan ay aangkinin ko ng may ngiti. Hindi pa naglalaho ang kapangyarihan ng dragon dito. Pinipigil pa rin ito ang kanilang lakas. Sumo, napakalaking pagkakataon nito.
Gusto mong makuha ang pamana. Kung gayon, tingnan natin kung sapat ang iyong swerte. Ito ang larangan ng aking digmaan. Dragon. Malapit ka nang mamatay pero hambog ka pa rin. Putulin niyo siya. Sandali, ang lolo ko ay si Liu Qianduan. Naglakas loob kang patayin ako. Hinding-hindi ka palalampasin ng pamilyang Liu. Kung gayon, papuntahin natin siya rito para samahan ka. Ang basura ay basura pa rin. Sumu, akala mo ba dahil ginamit mo ang natitirang kapangyarihan ng dragon dito at ang huwad mong katawan ng dragon? May karapatan ka nang hamunin ako. Ngayon, ipapakita ko sa'yo ang tunay na agwat ng langgam sa mababang daigdig at ng banal na lahi mula sa lupain ng mga Diyos. Mas marami pa ang kalokohan mo kaysa sa basurang iyon. Sumu. Ang kahihiyan na yon ay tiyak kong pagbabayaran nyo balang araw. Pinatay ni Sumu ang pinakamamahal kong apo at pinugutan ang pinakamamahal kong anak. Ngayon, ako mismo ang dudurog sa iyong mga buto at magpapalipad sa mga ito bilang abo. Munting Daoist, ngayon ay masasabi kong nakita ko na ang lahat ng matandang halimaw sa buong kontinente. Pumuesto kayo sa likuran ko. Lahat kayo ay mga kilalang personalidad. Ngunit nagsama-sama pa kayong kubkubin ang isang bagong sapit pa lang sa hustong gulang na binata. Kapag kumalat ito, hindi magandang pakinggan. Ako ang disipulo ng Akademya ng Lanwen. Ang mga balumbon na ang bahala sa pagdidisiplina sa akin. Tungkol sa nangyari ngayong araw. Mabuti pang umuwi na muna kayong lahat. Wenyan, pinoprotektahan mo siya. At kung gayon, sumama ka sa akin. Munting Daoist, kilala ka rin pala sa labas. At pinagbubuhat ninyo ako ng kalat. Ayoko na, ayoko na. Sa lupain ng mga Diyos ng apat na simbolo, ang Azure Dragon at ang Puting Tigre. Kasama ang tatlong banal na lahi ng Vermilion Bird, ay naglabas ng kautusan. Itinatago ng Akademya ng Lanwen si Sumu. At sinarili nito ang mga labi ng ninunong dragon mula sa itaas na daigdig. May isang araw kayo para isuko ang taong ito at ang mga buto ng dragon. Kung hindi, wawasakin namin ang Akademya. Ang imperyo, ang mga pamilyang Liu at Su at ang paaralan ng pilak na pagsasanay. Ay narito na ang lahat ng pinakamalalakas na tao sa kontinente. May isa pa na nagtatago sa dilim. Isang hindi kayang pigilan ng Akademya. Sumu. Pumasok sa sinaunang Guksu at ninakaw ang mga buto ng dragon. Pinatay niya ang pinakamamahal kong apo, si Liu Yu. At pinugutan ang pinakamamahal kong anak, si Liu Feng. Bilang manugang ng pamilyang Tan, lubos na nagkatugma ang inyong mga salaysay. Ninakaw niya ang mga labi ng ninunong dragon. Hey, Elder Ku. Kasinlinaw ng bundok ang ebidensya. Punong guro, napakaraming puwersa nila. Hindi natin sila kayang pigilan. Para sa kapakanan ng Akademya, isuko na natin ang tao. Disipulo ng Akademya. Ikaw ang magtatanggol sa Akademya. Umalis ka na ngayon. Kapag lumabas ka, agad ka nilang lalamunin ng buhay at aalisan ng laman. Aba, Munting Daoist, mukhang malaki talaga ang utang ko sa iyo mula sa nakaraang buhay. Sa daigdig ng pagsasanay, ikaw ay mamamatay para mabuhay ako. Mga Ginoo, bakit kailangan niyong gumamit ng ganitong mga huwad na paratang? Para ibunton ang sisi sa isang nakababatang henerasyon. Sa pamana ng sinaunang Guksu, ang karapat-dapat lamang ang nakakakuha nito. Nagkataong si Sumu ang nakakuha ng pamana ng ninunong dragon. Iyon ang kanyang kapalaran. Bawasan mo ang iyong mga walang kwentang salita. Wenyan, wala kaming oras para magpaligoy-ligoy dito kasama ka. Isang tanong lang.
Isusuko ninyo ba ang tao? Kapag hindi ninyo siya isinuko, mawawala ang akademyang ito ngayong araw. Ano pa ang hinihintay ninyo? Diretso na tayong lusubin. Grabe ang ginawa sa atin ng batang iyon sa sinaunang guksu. Inaatake nila ang matandang tagapagtanggol ng ating hanay. Bakit kayo nag-ingay? Hindi na ba kayo magpapahinga at matutulog? Wala na bang natitirang tao sa akademya ng Lanwen? Nagpadala pa sila ng isang matandang tagalinis at bantay ng tarangkahan para mamatay. Hahaha. Bakit mo pa siya kinakausap? Dakpin inyo ang matandang iyan. Huwag kayong manghuli ng maling tao. Sumu, sa wakas ay naglakas loob ka ring magpakamatay. Ngayong araw, wawasakin ko ang iyong mga buto at ikakalat ang abo mo. Hindi ba niyo nauunawaan ang sinasabi ko? Kayong matatandang magkakasabwat para apihin ang aking alagad. Walang saysay pala ang mga taon ng inyong pagsasanay. Sino ang mga ngahas na saktan ang aking alagad? Gagamitin ko ang paraan nyo upang gantihan kayo sa sarili ninyong paraan. Ang landas ng kilin. Ang larawan ng makalangit na espiritu. Ikaw pala si Kang Daojian na sumalakay noon sa banal na lupain ng mga Diyos. Isang grupo ng matatandang nabuhay na ng daan-daang taon. At nagsama-sama pa kayong papatayin ang isang bata. Bulok na rin pala ang kontinente ng Kanglan. Sinumang mangahas muling umatake nang walang pakialam sa aming samahan ay mamamatay. Pupugutan ko siya ng ulo. Kang Daojian, narinig ko na ang pangalang iyan sa lupain ng mga Diyos. Ngunit nabigo siyang makapasok sa antas ng banal na emperador. Muntik na siyang mapatay. Sa huli, nakatakas siyang buhay ng sapalaran. Sa kontinente ng Kanglan lamang niya nailigtas ang isang buhay. At ngayon ay nagpakita na naman siya. Huwag mong sabihin iniisip mong muli kang may lakas upang hamunin ang banal na emperador. Banal na utos. Lahat ng puwersa sa kontinente ng Kanglan ay kailangang hulihin si Sumu. Bawiin ang pamana ng ninunong dragon. Kang Daojian, huwag mong sabihin iniisip mong kaya mo. Na mag-isa mong labanan ang tatlong banal na lahi. At ang buong kontinente ng Kanglan. Masyado nang matagal ang paghahari ng mga banal na lahi. Bulok na sila. Ganoon din ang kontinente ng Kanglan. Mabuti na rin. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapagsasanay. Makalangit na kaharian. Gumaling na ang iyong mga sugat. Yene, kahit nasa makalangit na kaharian ka pa, ano naman. Hindi pa tuluyang namamatay ang landas ng kilin. Darating ang araw. Muli kong dadalhin ang aking mga alagad upang salakayin ang banal na lupain. At sa pagkakataong ito, kayo naman. Ang magbabayad ng halaga, kayong banal na lupain. Sumu, mangangahas ka bang sumama sa akin upang digmain ang mga banal na lahi? Mga banal na lahi. Isang pangkat lang sila ng mga tusong daga. Ako si Sumu. Makikipaglaban ako sa mga banal na lahi hanggang kamatayan. Pupuksain lahat ang mga banal na lahi. Hahaha, mahusay. Matibay ang kalooban ng batang ito. Tugma sa aking panlasa. Gusto ninyo ang mga buto ng ninunong dragon? Gusto ninyo ang buhay ng batang ito? Kung gayon, tingnan natin kung gaano kayo katibay. Sa hanay ng mga kauri mo. Sa loob ng kahariang mahiwaga, kailangan mo lamang talunin si Sumu. At hahanapin ko ang pamana para sa'yo. Tinutupad ko ang aking salita. Bata. Ang malalakas ay sumusulong habang tinatapakan ang mga bangkay ng iba. Kung hindi mo malalampasan ang pagsubok na ito, magiging kasing hirap ng pag-akyat sa langit ang pagpunta mo sa lupain ng mga Diyos. Kung ito ang tanging landas upang lumakas. Tiyak na lalaban ako hanggang sa makalabas. Sige na. Liu Shiju, umalis ka na. Huwag kayong magpakita ng awa. Mga kawan ng pamilyang Liu. Buhay kapalit ng buhay.
Ang mamatay sa ilalim ng ipinagbabawal na sining ay isang karangalan para sa iyo. Sulay, Suheng, humarap kayo. Hindi man lamang ninyo nahawakan ang tarangkahan ng aming pamilya Su. Ngunit nangahas kayong patayin ang lehitimong tagapagmana ng aming pamilya Su. Ngayon, dudurugin kita at susunugin hanggang maging abo. Dalhin siya upang ialay sa lupain ng kayamanan ni Suyan. Impossible. Hindi man lang siya nakatagal ng 3 dalaw. Isang papet na sumasayaw sa gitna ng nyebe. Kailan pa ito naging parang gawa sa papel? Hindi marupok ang papet. Masyado lang talagang malakas ang batang ito. Isang natitirang bahagi ng kilin ng dinastya. Naparito ako upang humingi ng tunay na aral. Aba, talo na ako, tanggap ko na ang pagkatalo. Yamang nakapasok na tayo sa larangan ng digmaan. Lahat ay may sariling daan tungo sa kamatayan. Sino pa ba? Ito ba ang tinatawag mong patas na paghahambing ng antas? Malinaw na isa lamang itong walang katapusang pagmasakar. Tunay ngang nasa lupain ng misteryo ang batang ito. Isang daan tungo sa kamatayan. Magaling, bata. Naunawaan mo na ang dakilang landas. Sobra na ang tapang mo, sobra na. Inaamin ko, minamaliit kita noon. Pipigilan ko ang aking antas ng kapangyarihan upang pumantay sa iyo. Sa laban na ito, buhay o kamatayan ang taya. Isang nasa 9 na baitang ng lupain ng misteryo ang kayang tumanggap ng isang sibat mula sa akin. Matigas nga ang buhay mo. Ngunit ang napakalaking agwat ng ating mga dugo at lahi. Ano ang ipangtatapal mo rito? Gamitin mo ang ulo ng iyong puting tigre bilang pantapal. Mamatay ka, langgam. Impossible. Magkita tayong muli sa lupain ng mga Diyos. Hindi na ako muling matatalo. Hihintayin kita sa lupain ng mga Diyos. Kapag nangahas kang mamatay, habang buhay kitang hindi mapapatawad. Halika at hanapin mo ako. Binantayan ko siya buong magdamag. Itabi mo na yan, Wude. Sumu, bilisan mo. Hinahanap ka ng matandang ito sa pangunahing bulwagan. Napakabulok mong bata. Napakahina ng aura ng iyong guro ngayon. Mag-ingat ka sa sarili mo, bata. Huwag ka nang tumingin. Noong araw, malubha akong sinugatan ng 4 na banal na lahi na nagsanib puwersa. At nag-iwan sila ng isang selyo ng 4 na simbolo sa loob ng aking katawan. Nilalayo nitong supilin ang aking dugo ng kilin. Ang selyo ng 4 na simbolo ay tanikala ng langit at lupa. Hanggat hindi ginagamit ang kapangyarihan ng lupain ng langit, mananatiling payapa ang lahat. Ngunit pilit na itinayo ng totem ng kilin ang sarili nito laban sa langit. Pilit kong pinunit ang isang sulok ng selyo. Ngayon ay bumuka na ang siwang. 3 hanggang 5 taon na lamang ang itatagal nito. Hindi na kailangang may ibang kumilos. Sapat nang lamunin ako ng balikwas ng selyo hanggang maging abo at alikabok. Sinasabi ko ito sa iyo. Hindi upang makita ang miserable mong anyo na parang wala ka ng pag-asa. Kundi upang harapin mo ang katotohanan. Hindi na mahaba ang natitira mong panahon. Kailangan mong madali ang palakasin ang iyong kapangyarihan. Pumasok ka sa lupain ng mga Diyos. At mabuhay sa ilalim ng pagkubkob ng 4 na banal na lahi. Magtatag ka ng banal na lupain ng kilin. Sige na, pag-usapan na natin ang mahalaga. Ang huling 3 antas ng larawan ng 7 tanda ng makalangit na espiritu.
Direkta ko itong tatatakan sa iyong dagat ng kamalayan. Ang ika-6 na antas, ang kalahating anyo ng makalangit na espiritu. Maaari nitong bahagyang balutin ang tunay na katawan ng kilin. Maaari itong sumiklab ng walang panahong panghihina. Ang ika-7 antas, ang pagbabalik ng lahat ng espiritu sa iisang pinagmulan. Natutunaw ito at nagiging likas na pinagmumulan ng kapangyarihan. Mapananatili nito ang anyo ng batas magpakailanman. Narating na ang hangganan ng iyong antas. Kusa nang mawawasak ang selyo. May isa pa akong sasabihin. Ang kinaroroonan ng iyong ina na si Longcaer. Ikinulong siya sa pagitan ng lahi ng dragon at ng banal na lahi ng Vermilion Bird. Sa isang pampublikong rehiyon ng pagbabantay sa hangganan ng dalawang lahi. Sa loob ng tor ng pagbabawal sa labas na madilim na bituin. Ang rehiyong iyon ay nahahati sa panlabas at panloob na bahagi. Walang anumang kaayusan sa panlabas na bahagi. Sa panloob na bahagi, pinagtibay ng konseho ng mga nakatatanda ang selyo para ikulong ang mga mabibigat na kriminal. Bago mo marating ang lupain ng langit, huwag mong isipin na makakatuntong ka roon. Kaharian ng langit. Tiyak na tatagain ko ito. Huwag kayong magpakamatay. Lubusan mong pinuhin ang nasa loob ng iyong katawan. Kailangan mo ang buong kalansay ng ninunong dragon bago ka magkaroon ng pagkakataon. Tandaan mo, ang mabuhay ang pinakamahalaga. Hindi mamamatay ang iyong alagad sa lupain ng mga Diyos. Binatakso mo, mukhang tayong dalawa na lamang ang nasa lupain ng mga Diyos. Panahon na rin para siya sa atin ko ang sarili kong dugo. At bawiin ang lehitimong pamana ko. Sumama ka sa akin patungo sa lupain ng mga Diyos. Napakaraming panganib doon. Itatag mo ang sarili mong banal na lupain. Ako ang pupunta roon upang bawiin ang lehitimong pamana ko. Huwag kang mag-alala. Matitibay ang buhay naming lahat. Bago ka mamatay. Tiyak na hindi ako mamamatay. Sa wakas, marunong ka na ring magsalita ng maayos, matabang bata. Akala ko yayakap ka na lang sa balat kalabaw mong panangga hanggang sa pagtanda mo. Tumahimik ka, palakang mabaho. Handa na ang seremonya ng pag-akyat. Sumu, bata. Sa loob ng 3 araw, tunawin at isabuhay ang karanasan sa tunay na labanan. Itaas ang antas ng iyong paglilinang hanggang sa rurok ng kahariang Swan. Aalis tayo makalipas ang 3 araw. Hindi katulad ng mababang daigdig ang lupain ng mga Diyos. Bagaman nasa rurok ka na ngayon ng kahariang Swan. Ngunit sa lupain ng mga Diyos. Ang nasa mababang antas ng kahariang Swan ay naglipa na saan man. Kapag narating mo lamang ang kahariang langit. Saka ka magkakaroon ng lakas para ipagtanggol ang sarili mo. May isa pa. Ang kapal ng espiritual na enerhiya sa lupain ng mga Diyos ay 100 ulit na mas mataas kaysa sa mababang daigdig. Pag-akyat mo roon, makararanas ang iyong katawan ng isang napakahirap na yugto ng pag-aangkop. Maaari pang bumaba ang iyong lakas kaysa sa ngayon. Bago ka umakyat, humanap ka muna ng ligtas na lugar upang makapag-angkop at mabuhay. Guro, hindi ka sasama. Ay, basta hindi tayo mamamatay. Magkikita rin tayo sa huli. Ang tunay mong lahing dugo sa loob ng katawan mo ay hindi maaaring mabunyag kailanman. Mahigpit na binabantayan ng 4 na banal na lahi sa lupain ng mga Diyos. Ang mga taong may dugong napakadalisay. Napakahigpit nila. Bago mo kayang harapin ang isang banal na nilalang. Itago mong mabuti ang dugo ng dragon. Ituturo ko sa iyo ang larawan ng 7 tatak na kaliskis ng langit. Sapat na yon upang makapaglakbay ka sa lupain ng mga Diyos. Hanapin mo ang guho ng kilin. Nandoon ang mga naipon kong paghahanda sa lupain ng mga Diyos. Sige na. Nabuo na ang pormasyon. Babantayan ko at ng sword venerable ang larangan ng landas ng kilin. Malaya kang magtanong. Pagdating mo sa mataas na daigdig, huwag mong ipahiya ang mga nagsasanay mula sa ating mababang daigdig. Kagalang-galang na sword venerable. Palakol ang gamit niya, hindi espada. Ano? Haha, ilang 10,000 taon akong natulog sa mababang daigdig. Sa mga nakaraang taon, kung ano-anong kalokohan ang pinagagawa ko kasama kayong mga paslit. Hindi naman nasayang ang buhay ko, haha. Patay na pala ka, umiiyak ka ba?
Lumayas ka, palaka. Nasikatan lang ng liwanag ng pormasyong ito ang mga mata ko, haha. Ano ang nangyayari? Bakit parang sasabog ang pormasyong ito? Haha, nabaluktot ang lagusan ng kalawakan. Ilang taon nang hindi ginagamit ang sirang lagusang ito. Ligtas ba talaga ito? Hawakan mo ako. Mukhang may problema sa lagusan ng kalawakan. Saan ito? Hindi ito ang karaniwang himpilan ng pag-akyat. Huwag ka nang maghanap. Ito ang sonang pangkalawakan na sama-samang pinangangasiwaan ng 4 na banal na lahi. Ang panlabas na bahagi ng mahiwagang bituin sa labas ng lupain. Ito raw ang Tor na sinabi ng matandang kang napasukin. Nasa pinakaloob ng sonang ito ang lugar kung saan nakakulong ang iyong ina. Ha? Tapos na. Walang anumang kaayusan sa panlabas na bahaging ito. Ang lagusang iyon kanina ay umalingaw-ngaw. May dumating.